Bakit believe? Actually po, nung nag-isip po kami ng pangalan and yung naisip ko talaga, ako po particularly nakaisip po ng believe. And syempre po, target po namin, especially bukod po sa Filipino fans, excited din po kami and ang target talaga po namin is internationally. So parang pag na-explain na po sa amin and pag pinakilala po kami internationally, so mapapakilala po kami and mas maintindihan po nila easily yung pangalan po namin, which is believe. Believe din po siya, hirap na salita from English dictionary po, which is believe in yourself po. So yun po, kaya po siya believe. Ano naman yung say what you wanna say mo kaninang tao yan? For me po, ang sasabihin ko po sa sila Mami Honey po, which is yung AQ Prime po. Maraming salamat po kasi po nagtiwala po sila sa amin. And ngayon po, 1 taon na po kami. So, 1 year na rin po nila kaming sinusuportahan. And at the same time, binibigyan po, ginaguide po nila kami. Habang tumatagal po, mas marami po kaming natututunan po sa kanila. And maraming salamat po Mami Honey and Attorney Alvin, Daddy Alvin. And especially po RS Francisco po. Maraming pong salamat. Grabe po nung first interview po namin, or which is yung launching po namin, sobrang marami pong tinulong sa amin si RS Francisco po when it comes po sa pag-explain or kung paano po namin ihaharap yung sarili namin sa mga audience po and especially sa mga fans po namin, which is yung between. Maraming salamat po sa inyo. Alright, thank you. Okay na kung isa-isa pa, hahaba, di ba? Oo. Si RC ka, di ba? Yes po. RC. Okay, thank you. Thank you so much po. Yes, mga brother, may sasabihin ka? Okay, Sir Romel. Yes, hello. Siguro kahit sino pwedeng sumagot. Siguro alam na natin lahat, aware tayong lahat na ngayon buhay na buhay muli ang music industry. Mahigpit ang kompetisyon at halos lahat ay ginagawa ang lahat para makaya ang narating ng SB19. Kayo, believe, ano ang handa niyong gawin para sumikat kayo ng todo? Kahit siguro sino pwedeng sumagot. So, as believe po, maraming salamat po sa question na yan. Because isa po sa pinag-iisipan po namin lagi as a group is what we can contribute po, no? Instead of thinking about the competition. So, ang naiisip po namin kasi is P-pop idol group industry here in the Philippines is still on its infancy stage po eh. Kaya kami po as believe as a group, gusto po namin mag-exist to be a support system po ng mga kapwa po namin gusto rin pangarap na maging idol group here in the Philippines. And sige, sagot ka. Sige. Siguro po, regarding dun sa competition, siguro wala naman po kaming nakikita ang competition talaga out then inside of the P-pop community. Kasi for us po kasi, our biggest competitor is ourselves. So, gusto lang namin as a group, maka-inspire po kami ng mga P-pop fans, and not just P-pop fans, but also all the people that who wants to support us, listen to our music. Gusto namin ipakita po sa kanila na we put so much effort on our craft, and ayun ang gusto namin iparating sa kanila, na maka-inspire kami and maka-motivate through our music. Yun po. Yeah. Add ko lang po siguro sa competition na yun. Siguro, tanggalin po talaga natin sa mind yung competition. Kasi kami mga P-pop groups po na to, meron po talaga kaming isang aim po, which is yung P-pop prize po talaga. So yung P-pop prize po na yun, gusto po talaga natin palaganap po yun, outside po sa Philippines. And syempre para mas mapalaki pa po natin yung sarili natin po. So yun po. Again, P-pop ano? P-pop prize po. Then my next question, medyo talk show gagawin ko. Ano ang meron ng believe na sa palagay ninyo ay walang ibang grupo? Hindi naman po sa it's a controversial question po kasi, no? Kasi if we answer this technically, syempre magkakaroon po ng mga questions. Bakit ganyan? Oo. Pero siguro, instead of that, gusto ko lang pong ipagmalaki, no? Hindi po yung meron or wala, no? Instead, gusto po namin parang i-believe, nakakabilib to kasi meron po kaming napakaganda at napakamapagmahal na support system. Coming from our bosses, coming from our partners, coming from our betweens. Yun po yung isa sa pinakagusto namin ipagmalaki. Bakit po may believe? No? So, actually, we're only standing here today dahil po sa inyong lahat. So, yun po yung gusto namin pinaka-ibalandra.
And last na, ito lahat kung pwede sumagot from left to right. Sino ang greatest music influence ninyo and bakit? Lahat kayo, bawat isa. Siguro po sa akin sa local, si SB19 group. And international siguro, Justin Bieber. Yes. For me naman po is SB19 pa din po. And kasi naniniwala ako sa goal nila sa music industry, and sa tingin ko yun din yung goal ko at ang goal ng grupo para papaangat pala rin yung hip-hop po. Ako naman po, local, si Glock 9 po, since rapper po ako sa group. Siya po talaga yung tiningala ako simula ng bata pa ako hanggang sa andito na ako ngayon. Then international naman po si G-Dragon, kung kilala niyo po siya. Yung pinaka-influence po talaga sa akin regarding music is Bruno Mars po. Kasi ever since bata pa ako, yun siya talaga yung pinapakinggan ko. Yun lang po. For me naman po siguro hindi siya nagbago. Sarah Geronimo pa rin po talaga. Kasi as you can see po si Sarah po, once na nakita mo po siya na like hindi po siya nagper-perform, parang sobrang kalmado lang po niya. Pero kapag nag-perform na po siya, like lumalabas po talaga yung pagkahalimaw niya sa stage. So parang doon ako na-inspire na hindi lang siya singer, hindi lang siya dancer, pero performer po talaga siya. Ako po ngayon siguro po is si Charlie po. Sobrang galing po kasi niya when it comes po sa mga flavors po ng ginagawa niya kanta, and at the same time kung paano niya po yun like dinadirect po sa mga fans niya po, and especially kung paano niya po yun i-direct or i-send po yung message na gusto niya pong ipakita sa mga fans niya. Ako naman po pala sa ni Carlo, si Sarah Geronimo din. Kasi parang siya yung naging example sa akin na from local, naging international. Nagkaroon din po siya kasi ng training process na talagang nilook forward namin. No? And nakita po natin yung results. So, ayan si Sarah Geronimo din po. Ayun, thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Yes, ma'am. Italea daw po. Italea, good evening po. Your question po. Hi, good evening. Good evening po. Sorry, I don't know if you already said this a year ago when you guys came together as a group. How did you guys come together as a group? Sa audition din po. All 7 auditioned. Yes po. So, nag-host po na audition si AQ Prime, then looking for a P-pop boy group po. So, yung po, yung po nag-audition po kami. And Initially, 7 boys pa talaga yung kailangan. Dapat po 8 tayo. Okay, so what happened? Pero syempre po may inspiration po sila Attorney Alvin po, na syempre po 7 po talaga, especially si R.S. Francisco po, which is gusto niya po kasi talaga na 7 kasi po lucky 7 po siya. Alright. Pero gusto lang po namin i-share na ang funny kasi before po kami ma-form as 7 sa AQ Prime na group, magkakakilala na po kami outside. Mutuals. Like mutuals po kami, like me. Kilala ko na po si RC, then J-Mac and Carlo, tapos si Kuya Yuki and Kuya Zio. Kaya siguro ganun din naging solid yung bond namin sa group. Mas nag-work po kami as a group. Yun. Alright. Thank you. Alright, how has the past year been with you as a group? For 1 year that you've been in the music industry? To be honest po, nung una po akala ko dati, once na nag-debut ka na, like all set na yan, like success na yan diretso. Smooth sailing. Akala ko dati, once na nag-debut ka, ayan na yun, nandiyan ka na yun. Pero nagkamali ako sa part na, doon pa lang pala nagsisimula yung totoong success, totoong ladder. Doon ka pa lang pala unang, yung step mo doon pa lang na simula. So for me po, yung buong 1 year na yun, sobrang growth na natutunan ko na may mga bagay na akala ko alam ko na, pero hindi pa pala. So syempre po, pasalamat ko rin sa management po namin kasi hinahelp po talaga nila kami mahon yung personality po namin. So for me po, yung growth po talaga sa buong isang taon, sobrang laki po talaga. Add ko lang po doon sa group po naman is marami po kaming natutunan po sa group, yes po, as a group po. Yes. Sa isang buong taon na po na yun, marami po kaming natutunan sa isa't isa kasi po based nga po sa mga age po namin, sobrang marami po kaming matutunan sa isa't isa, especially po sa leader namin na nag-guide po talaga sa amin
And ayun po, marami pong pros and cons yung mga napagdaanan po namin. Pero sobrang masaya po kami kasi po nalagpasan po namin yan na sama-sama po and wala pong bumitaw po. So yun po. Alright, thanks. Last yeah. What has been the most difficult for you the past year? Or since you started? Siguro po yung pag-iintindi sa isa't isa. Yun talaga yung pinaka-challenge namin. Kasi all of us has different personalities. So we have to adjust, we have to, kailangan talaga mag-communicate and intindihin yung isa't isa. And ayun, by doing that, naging open lang kami, naging malakas yung bond namin dahil doon. Kasi pwede na kaming mag-share sa isa't isa kung may problem dito. Ganun. So we communicate in order for us to, anong tawag doon? In order for us to bond? Get to know each other more. Yan, naging solid. And ma-overcome din po yung mga problems. Alright, thank you. Good luck. Thank you po. Yes po. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. I'm Ali Tira, sa Tira News Channel. Ang tanong ko lang, sa group kasi, hindi ka kung galing nyo. Yes. Inintindihan siya isa. Ito ang tanong. Gaano ka-rigid ang training nyo bago kayo nabuo? Kasi hindi lang pwede, nandyan lang kayo. Gaano ka, pakikwento sa amin kung anong pinagdahanan yung training para mabuo ang isang team. Anong pinaka-mahirap? Siguro po ang pinaka-describe ko na word dito is that the training and the process that we have went through is something na out of our comfort zone po. Kasi nung una, from auditions and from our backgrounds po, originally nakakakanta naman kami, nakakasayaw na kami, and we have engaged into performing po. So akala po namin, kapag naging group na kami, madali nang maging cohesive to be a successful group. So, ayun po, unfortunately, iba-iba rin po kami syempre ng kulay when it comes to performing, levels, and experiences. So ang pinakamahirap po is on how we can manage to become one doon as a group. So, balik po kami sa start. Talagang nagkaroon po kami ng coaches. So, tinuruan po kami na again basics and to remind us na napaka-important po na yun nga po ng mga basics. So from there, syempre po may mga bad mannerisms po kami when it comes to singing, when it comes to dancing. So lahat po yun kailangan namin i-delete para maging zero po kami talaga, para maging blank canvas po kami. And ayun, to be able to manage na makapag-perform po kami together. May time na para muntik ka bang disband sa galing sa isa't isa o hindi ka pulo? Ano pinakamatinding problema ang inabot ng grupo at one? Actually po yung before po kami mag-launch, sobrang dami po namin problemang tinarap noon. Especially po sobrang draining po talaga. And syempre po yung pressure po na kinakaharap po namin. Sobrang grabe po talaga yung pressure and pinag-ano po namin. Pero at the same time po, nagawan po namin ng paraan. And doon po namin naisip na ipasok po yung communication and comprehension po is the key po talaga. Dahil po nakausap po namin yung isa't isa and hindi nga po talaga madali. Siguro po dahil po nabigla po kami, bawat isa po sa amin nabigla po and hindi po kaya pa po that time i-handle po yung pressure. Pero at the same time po, binigay po namin yung isa't isa po na sandalan po namin. So mas nag-grow pa po kami and at the same time, doon pa po namin nabigay na lakas po namin yung isa't isa. Pagdating naman sa disiplina, ano pinakabawal sa grupo? Siguro yung pagkalat po sa bahay. May mga bawal dito, pwede bawal sa inyo. Marami. Bawal. Bawal Marami naman po. Makisama sa Nakakapoy. Yung mga bawal mag-jowa, no? Bawal mag-jowa, bawal mag-bisyo, bawal. Marami po para di po kami mga bata. So ngayon pa, as the management says. Parang magkasama, pero kung magkasama kayo, pero kung iwalay, syempre, meron din kayo sa rin. Opo. Actually, basta po ang pinaka-hint lang naman po dyan is, huwag ka magpapahuli. Kasi pag nahuli ka, yun na. Natay ka. At least you're honest. At least you're Ako, isusulat niya na yan, na huwag mong papahuli. Yun yung key.
Okay, bago tayo magtuloy kay Sir John, no? Naku, i-remind ko lang po ating press people and of course our friends who are here na later po, meron po silang performance na gagawin. Ayan. Para po sa inyong natin, so abangan po natin. Okay, Sir John, of course! Yes, Derek. Congratulations, guys. Thank you po. Ang question ko sa inyo kasi nagiging issue ngayon yung personal life ng mga artists na medyo ini-invade na ng mga fans. Kayo ba okay lang sa inyo na pati yung mga personal lives nyo papasukin na ng mga supporters nyo? And hanggang saan lang ang limitasyon? Actually, regarding this question, no, una, maraming salamat po sa aming management din and fan base. No? Kasi nagkaroon po kami ng actually parang sabihin na natin support system tsaka barrier na rin po. Although ngayon po kasi masyado nang malakas ang power ng social media, no? It has become one of our rules na do not interact para maging fair po tayo sa lahat ng fans, no? Kasi once na nag-reply po tayo or nakipag-engage tayo sa kanila personally, syempre hindi po natin maiiwasan yung magkakaselosan, tas even kami, pag naging busy po kami or hindi man makareply, hindi po natin maiiwasan yung ibang fans na magtampo or something like that. So to further avoid this, no, talagang naging rule na lang din po na maging fair po when it comes to interaction at syempre po mag-ingat. And kung sakali man po na meron talaga mga fans that wants to communicate us or to give us something, nandiyan naman po ang aming fan base and admins to bridge doon sa po, para hindi po siya magkaroon ng, alam niyo na po, unfair treatment po. And ayun, nakaka-proud naman that yung mga bituin po, sobrang sumusunod sila, tsaka willing sila to obey by the rules. So, okay lang sa inyo na pasukin nila yung mga personal life niyo? Hindi naman po sa ganyan. Siguro dapat mag-set lang ng boundaries. Limitations. Mag-set ka ng boundaries sa interaction mo with the fans. So, hindi naman sa parang inaayaw namin na makipag-interact. Dapat talaga may boundaries na. So po rin po bumabawi po talaga kami kapag nagkakaroon kami ng mga shows, events. Doon po talaga kami bumabawi sa kanila. Kasi syempre po, yung iba sobrang layo pa po yung pinagkagalingan nila. And kami po, as a artist po, gusto rin po namin paibalik yung efforts na binibigyan nila by doing fan services po, gano'n. So, tuwing may mga events, ginagawa rin po namin yung best namin na mapakita yung love namin sa kanila. Love and appreciation for the fans. Thank you very much. And my last question is, kayo ba okay lang sa inyo na, kasi ibang mga groups, nagkakaroon ng recording yung isang member, and then yung iba naman, maarte, kayo ba okay lang sa inyo yun na even though hindi yung grupo nyo lahat, yung mabibigyan ng chance na magkaroon ng solo records, kayo okay lang ba? For this naman po na pag-usapan naman po namin sa group, even for the management po, na dadating at dadating yung araw po na may ganun. But for now po, as believe, dahil ang baguhan pa lang din po na tayo sa industry, no? So nag-decide po kami to dedicate the first few years of our time together as a group muna po. And magaling kayo and congratulations. Thank you po! Thank you. Zio, hindi sumasagot sa Zio. Zio. Sabi niya, sagot po yan. Lahat eh. Agree. Ganun na si Zio. Agree sa sinabi niyo. Tama yan, tama. What about your Zio? Ano, okay lang ba? Okay lang ba? Bakit kung may offer na merong mag-rap ka, mag-Glock 9 ka, collab ni Glock 9, okay lang ba sa'yo? Papayagan niyo ba siya, Yuki? Yes. Nakaka-attorney naman po ang finals. Tsaka parang nangyari na yan last time, di ba? Nagkaroon siya ng collaboration po during ng Concentrix Music Fest. Bigyan po siya ng chance na nagpapalab po. Si Chino na. Yan, of course, kay Ate Julie naman tayo. Ay, yan, nandiyan na, hawak niya ng mic. Okay. Good afternoon, Ate Julie. everyone. Bago po ako mag-issue yung first question ko, kasi kanina pa kami tanungan tong katabi namin, sino si ganyan, sino ganyan. Pwede ba once and for all magpakilala mo na bawat isa? Thank you po. Hello po, ako po si Yokito. Ako po yung leader. O, turo mo yung photo mo doon para ayan. Para maganda, tatayo yung photo niyo para masaya. Hello po, ako po si RC po. Nasa left side po. Aking teacher po. Medyo longer lang pa po ako dyan, pero kanya na po.
Hello po, ako si Carlo po. Ako po si Rafael po. Yan po yung nasa pinakababa po. Ako naman po si Zio. Ako po yung rapper. Ito po. Ito po yung buho ko. Ako naman po si J Mac po, yung lead dancer po. Po si J Mac sa baba po, sa dulo. Ako po si Clyde, the main dancer po. Ito po, may bangs po ako dito. Bagets Yan, po po. kilala na kayo ni Romel, ha? Mag-isip sa daw yung right up kay Sir Romel. Oo, pasensya na kayo kasi first time din namin, yung iba dito po, first time namin kayo na-meet, kaya medyo kami nalilito. Anyway, ang question ko is, kasi mainit na pinag-uusapan din yung issue sa Pili, yung tungkol sa personal space. Kayo ba, pag sumikat, may ganun na rin? Oh my God! Bawal na rin. Pag nasa private, ano po ba kayo? Pag may kasama niyo yung family niyo, wala, hindi kayo kumakanta. Would you require din na sana i-respect yung space niyo, yung privacy? Oo, wag hindi kayo papapicture, kumakain kami kasama nanay ko, ganyan. Hindi pwede magpapicture. Always naman po siguro na dapat merong boundaries kasi may sarili-sarili naman po tayong life. And ayun, sana... Ayun po. And yeah, for us po kasi, as an artist, as much as possible, we want to connect with our fans and interact with them. Pero siguro it's normal na minsan magkaroon ng limitations and boundaries. And I think ayun po yung dapat na-respect ng mga tao na each and everyone has their boundaries and personal spaces na dapat na-respect. And ayun po, gusto pa rin naman po namin silang makapond. And ayun nga po yung sabi po nila na ngayon po na starting pa lang po kami, lahat po ng fans namin, ginagawa po namin ng paraan makakonect po sa kanila through social or even in person po. Kaya siguro for now, yun na po masabi namin, respect po yung boundaries. And as mas know din po kasi, yung mga fans din po is alam po nila yung boundaries and how to respect our private lives po. Kaya hindi po kami sa ngayon nag-worry na dumating kami sa punto na parang ini-invade na po nila yung private life. And there's... Kumakain, nakilala kayo dyan, ay, pa-picture, gano'n. Okay lang po. Hindi ba nangyari na yun? Actually, kung pwede naman po yung ganun, as long na wala po talagang interruption, or hintayin po nila kami po na kunyari po, matapos po, yes po, pero pagbibigyan naman po. Unlike po na parang, if yung sinasabi niyo po na hindi po pagbibigyan, like, siguro po, syempre po sobrang laki ng tulong po ng mga fans, and at the same time, so hindi po namin sila i-deny na pagbigyan po. So, there's always a right time for that. Pero naniniwala kayo, kasi syempre mga sikat na kayo or celebrities kayo, meron talaga na magpapapicture, di ba? Actually, hindi naman po natin mapipigilan yung mga gano'n eh. Actually, matutuwa pa nga po kung sakaling may magpapicture sa akin kasi ibig sabihin ng successful kami, di ba? Anyway, our next question ko is, anong inspiration po na say what you want to say? Kasi ngayon sa social media, di ba, parang very vocal ng mga ano ngayon, Gen Z, lahat sinasabi sa social media. Ayan ba yun? May connect ba yan doon? Actually, bilang isa po sa mga nagsulat ng lyrics kung say what you wanna say, ang inisip ko po noon is general eh. Yung parang problema na ng mundo to na lagi na lang may mga tao nangihila sa ibaba. So, nung ginawa ko siya, inisip ko na kailangan gumawa ng strong statement na makakapagpamotivate sa mga tao makakapakinig dun sa kanta na uy, kailangan nga ganun nga. Kahit anong sabihin nila, tuloy lang tayo. Kasi tayo naman yung magbabago sa sarili natin, hindi naman sila. Kung magpapapekta tayo, walang mangyayari. Ayan po. Ay, last ko lang po. If there's a word na pwede nyo i-declare para mapabilib ako o kami o yung audience nyo, ano yun? Thank you. Lalayo pa ba tayo? No? Siyempre, believe. Believe po, yun, believe. Actually, doon magsisimula lahat. Believe. Okay, thank you so much, Ate Julie. Ayan. Thank you. Alright, so anyone from the group na gusto pang magtanong? Yes, sir. Si sir? Sige. Hi guys! Hello po! And congrats na naka 1 year na kayo. Ano yung mga greatest lesson na natutunan nyo sa
in the past 12 months? Siguro po ako, isa-isa po ba? Siguro, overall, pwede na. Overall, okay. Overall lang. Pag-overall lang. For all. For all. Okay. So, ang pinaka siguro natutunan ko here is to never not allow yourself to evolve. Diba? So, kasi, wala sa pinakamatanda sa kanila, iniisip siguro ng majority na, yan, dapat siya lagi nasusunod or what, ganyan. Although we have our own arguments po between different personalities na nandito. Sa akin po, sa pinakamatanda, iniisip ko lagi is that look outside the box. So, yun po yung sa akin. Dapat laging still learning tayo, mga bagay. Kasi pag laging alam na natin, hindi na tayo mag-i-improve. Kaya nasa ano po namin, limitless and beyond. Kasi lagi po kaming nag-grow po. As a group, laging nag-learn. Kasi, ayun po yung pinaka dapat. Kasi kapag inisip mo na, okay ka na, dito ka na, magaling ka na, hindi ka na doon mag-grow. Kasi limitless po yung growth po natin. Kasi you're always growing no matter where you are, no matter ano mang mangyari. So, yung dagdag ko lang din po siguro na dahil po ngayon, 1 year na tayo ngayon, di ba? So parang sabi ko, dapat talaga i-enjoy natin bawat segundo. Kasi dumating kami sa point na sobrang dami nating events. To the point na parang kulang na kami minsan sa pahinga na to, ganyan. Pero gusto ko lang sabihin na dapat enjoy mo talaga. Kasi looking back, minsan dumarating ako sa point na nakalimutan ko na kung anong event tong ginawa namin. So, parang dapat enjoy every moment. Seize the moments po talaga. Kahit na malungkot ka, masaya ka, naiinis ka, ganyan. Kailangan talaga enjoy mo yan. Kasi hindi mo mamamalaan, sobrang bilis na po talaga ng panahon ngayon. Ayan. Thank you and good luck sa future projects. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. And of course, the right moment has arrived. The PMPC President and the Queen, Mama Rodel. Ang tanong mo. Hi, Believe. Good evening. Hello. Ang first single nyo kasi is Kabanata. Yes. Okay. Ang second single is Say What You Wanna Say. Yes. Okay. Ano ang kabanata sa karera nyo ay sa mga sarili nyo ang gusto nyong balikan at tapusin? Tapos, ano naman ngayon ang say wanna say ninyo sa inyong career na pwedeng asahan ng mga tao? Yung gusto pang Miss Universe, Mama. Okay, so tingnan lang muna yung question. The first question is, ano yung kabanata ng buhay mo na gusto mong balikan at tapusin? And the second question is, ano yung say what you wanna say mo sa kanila mo? Kahit kaya na ng Lilibia? Yuki, ikaw mauna yun. Ayun. Yuki daw, special request. Yuki. Okay, so when it comes to balikan kasi, I can relate to the question as ito na rin po kasi yung career na dapat hindi ko na ipo-pursue. So, I'm entering the P-pop idol industry again. So, siguro rather than looking back, ito na po yung gusto kong pasalamatan na rin, yung say what you wanna say. Kasi buti pala itinuloy ko. Kasi if not, if hindi pinakatiwala ni AQ Prime, ni RS na ituloy ko pa itong journey na to, wala po sana itong feeling of success that I am experiencing now together with these 6 brothers na kaharap ko ngayon. So, RC. Ako po siguro po hindi po sa totally balikan or tapusin. Siguro po mag-reminisce na lang po sa memories po. Especially yung, yun po, nung nabuo po kami. Kasi po, ako din po, hindi ko po talaga typically, or parang hindi ko po siya priority po yung being an idol po. So, ang priority ko talaga is yung pag-aaral ko. So, at the same time, gusto ko pa mag-reminisce dun sa time na namimili po talaga ako. Like, iniiyakan ko po talaga siya kung ano po yung pipiliin ko. Pero ngayon naman po, sobrang saya ko kasi worth it naman po siya, which is yung being an idol po. At the same time, yung passion ko po, nandito po talaga. And sobrang saya ko po. Yung say what you wanna say ko naman po is marami pa po kayong aabangan po sa amin. And marami pa po kami ipapakita sa inyo. And sana po, watch out. Okay, Carlo! Sa akin naman, isa-isahin ko talaga kayo. Okay. Sa
Sa akin po siguro, just like nung nakaraang taon po, kinonect ko po siya sa Kabanata po, which is may kanya-kanya po kaming concept doon. So yung concept ko po doon is, gaya po na sinabi ni RC, gusto ko po mag-reminisce sa mga time na galing po kasi akong probinsya na hindi ko po talaga alam bumiyahe papunta sa Metro Manila. Talagang wala po akong kaalam-alam. Pero ginawa ko po yung best ko kasi gusto ko po talaga to. And masarap siyang balikan to the point na parang, hala, dati ganito lang ako, na taga dito ako, ganyan, na normal lang ako, na tao, estudyante. Pero dahil sa determinasyon po at pagpupursige, kahit na wala akong alam sa lugar na pupuntahan ko, tinuloy ko siya. Kasi gusto ko to, pangarap ko to. And I'm very determined po talaga na ito talaga yung passion na hinahanap ko. So, yung Say What You Wanna Say ko naman po, na gaya po na sinabi ni RC, marami pa po kayong maabangan sa amin. And gaya po ng sabi ko, hindi po titigil mag-evolve yung belief po. Ayun na po. Rafael. Pangasinan po. Rafael. Siguro ang kabanata na ilulook back ko is yung time sa life ko na student pa lang ako and nag-uusap kami ng parents ko if ano bang pipiliin ko? Yung music life ba? Yung career ko ba? Yung passion ko in music? Or yung pag-aaral ko? And, to continue my study and prioritize my studies. Kung ano ba talaga yung priority ko? And I said na, ayun, mas gusto ko talaga na i-pursue yung passion ko and i-venture yung music industry. Kaya, I wanna say na hindi ako nag-regret na pumunta ako dito sa Manila at the age of 16. Thank you, Zio! I'm from Bohol po. Ay, layo. Ako naman po, yung kabanatang babalikan at tatapusin, wala po siguro. Kasi kung babalikan ko siya at tatapusin, baka nag-stay na po ako doon at wala na po ako dito sa pangarap ko ngayon. Tsaka yung pong kabanata na yun, yung mga pattern kung bakit ako nandito ngayon. Yan po. Tapos sa Say What You Wanna Say na po, gaya po sa sinabi ko sa lyrics is, this is my prime. So alam ko po na ito na yung solid na taon para sa akin, kaya abangan niyo po. J-Mar. J-Mac. Solid. J-Mac. Yung kabanata naman po na gusto kong balikan and proud ako na natapos ko na siya is yung ano po, siguro yung tinapos ko yung pagda-down ko sa self ko and sa talent ko. And yun po. And now po ngayon na naka 1 year na po kami, siguro mas mapapakita ko pa po yung pagiging performer, pagiging total performer ko po. And sa Say What You Wanna Say naman po, yun po, watch out po sa mga susunod po namin na interviews. Okay, Clyde. Hello po. So, for me, siguro yung kabanata na babalikan at tatapusin ko is that phase na parang ako rin, I'm still doubting myself if magaling ba ako, if parang nagmamatter po kasi sa akin yung sasabihin ng ibang tao. So kaya siguro nakakonect din ako during Kabanata era dun sa song kasi parang it hits me to the point na parang nagre-recall sa akin yung mga sinasabi sa akin before. Kaya gusto ko po siyang tapusin. And now sa Say What You Wanna Say, siguro very empowering kasi yung lyrics. Lalo na po yung dun sa part na parang di panghihinaan ng loob sa sinasabi mo. So, maraming tao kasi na parang may mga tao na gusto nilang nakikitang bumababa kayo. Well, for me kasi, ayaw kong ipakita sa kanila na natatamaan ako sa mga sinasabi kasi naniniwala ako sa sarili ko at sa kakayanan ko. Kaya ayun po yung gusto kong sabihin. Say what you wanna say. Oh, diba? Thank you. Kami sa Happy naman. Ay bakit naman kasi kailangan balikan mo tapos tatapusin? Eh pwede mong balikan mo tapos simulan nyo ulit. Diba, guys? Bakit kailangan tapusin, mama? Paki-explain. Okay, anyone? Meron pa po bang tanong? Yes, sir. Ayan. Hello, good evening. Evening po. Pwede pa kwento lang more about the new single kasi nabanggit kanina. Sino po yung mga nagsulat nito? How would you describe yung style nito, yung genre?
Basically po, it's collaborative work po, no? Between the members and composers and producers on song which sila Hazel Faith and Caleb Santos po. So, ayun po, as the rapper po kasi ng group talaga, isa po sa forte ni Zio talaga is writing his own lyrics and feelings into the songs. So, nung dineliberate po sa amin yung Say What You Wanna Say as part of the lineup songs for Believe, naisip po namin na eto okay to na comeback for Believe. Dahil nandoon na yung statement, nandoon na yung message, although medyo strong nga lang siya, so our management also placed the comment na medyo i-tone down natin or medyo i-naturalize natin siguro yung lyrics. But in the end po, the story developed on its own po kasi part of the story, part of the experience na hinaharap din namin while we are trying to decide kung ano po ba yung comeback namin. So, ayun po, it was, tinulungan din po kami mismo nila Hazel and Caleb to put yung own taste po namin when singing the song. Kasi syempre po, the first part, medyo nangihina pa po kami kung kaya po ba namin yung kind of attack ng song. Kasi ibang-iba siya sa kabanata no? So yun, it's a collaborative work po between the members, the management, and the producers po. In terms of genre and style, naman would you say na yung group is more R&B, hip-hop, or pop? Ano ba? Hard pop po. So, when you say hard pop, ano bang ibig sabihin? Mas strong po yung atake ng music po. Yun po yung yung beat, yung structure ng song, yun po yung definition ng hard pop talaga. Yung as the word says, ayan. Sigaw-sigaw. Sigaw-sigaw, gano'n. May mga punch. May mga maingay, gano'n. So yun talaga yung parang, umaga, gusto niyo yung signature sound? Sort of. Kasi, ayun na, for now po. Kasi, di naman po necessary na parang ganun lang forever. Siyempre, magbabago rin yun. Hindi lang tayo limited po sa isang genre. Siyempre, babago rin yan sa susunod na comebacks. Hindi natin sure. Pero, yun pa lang for now. Pero siguro po yung pattern na makikita nyo dito. From Kabanata po kasi, many stories and concepts will arise. So from the Kabanata na sinimulan po namin, this comeback speaks about us telling to say what you wanna say in the world. So, ayun na po yun. May clue na po yun, no? Kasi yung mga susunod po nating comeback, another Kabanata na naman po. Have you ever open din mag-ballads or... Very open. We're open na po yan. We're very open to any genres naman. Any genres naman po talaga yung pwede namin mahata. Excited din po kami at the same time na mag-experiment po ng mga genre po and kung saan po kami mas magiging maganda po or kung saan po yung maganda for us na parang kung saan po kami mas magiging confident po. Kaya as of now, we're still experimenting titimpla sa mga things in the studio. At syempre po, isa po sa creative director namin si R.S. Francisco. So hindi po talaga mapayag yan na walang pasabog. Okay, salamat and congratulations. Thank you po.